sa Jeju Island, South Korea. 4 na bangkay mula sa missing persons po, no, ang nagsulputan sa loob lamang ng 3 araw. Isa itong palaisipan hindi lang sa kanilang mga kababayan kung hindi sa buong mundo na rin po. Kasi itong 4 na bangkay mistulang isolated cases na wala namang kinalaman sa isa't isa. Pero bakit magiging parang konektado ang lahat ng ito? Bakit parang merong tinatagong lihim daw ang isang pulis sa lahat ng mga pangyayari? May nalalaman kaya ito na ayaw niyang ipaalam sa lahat? O merang isang tao o nakatataas sa kanya na inuutusan siyang pagtakpan ang lahat ng ito? Isang misteryo ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At gusto ko na kayo ang magsabi sa akin kung sa tingin nyo ba ay kahina-hinala ang pulis na ipapakita ko sa inyo ngayong gabi. Para malaman at masundan ang lahat ng pangyayari, babalik tayo doon sa araw bago pa man din ang unang araw bago magsulputan itong mga bangkay na to, no? Makinig kayong maigi sa mga detalye at kayo mismo ang magsabi sa akin, nagsisinungaling ba itong pulis na ito? The mysterious disappearance of Miss Jang Mi Ran. Mag-uumpisa ang lahat 3 buwan pa po bago pa man din sumabog itong balitang ito. May 12, gabi. May isang babaeng nagngangalang si Miss Jang Mi Ran ang inireport na nawawala daw. Matapos itong umalis doon sa kanilang accommodation or tinitirhan sa Halimyup sa Jeju City. Sana tama po pagkakabanggit ko. Matagal na raw itong nag-i-stay doon. Long term. 3 araw ang makalipas, yung kanyang kinakasama po, nireport siya sa mga pulis. Siguro nag-aalala na. May 15, 6:43 p.m. So nung gabing yon, 9:16 p.m, etong si Police Corporal A, natatawagin na lamang po natin ngayon, no? Di muna natin siya i-reveal. Mula sa Jeju West Police Station, siya yung naka-duty ng gabing yon. Nagsabi siya, makinig kayo dito, i-save nyo to ha. Nakausap po namin si Miss Jang. Ayaw niya pong ipaalam kahit kanino kung nasan siya. At dahil dito, kinonsider na case closed na itong missing person report na ito. At lahat ng mga data na related sa report na yan, dinilit doon sa listahan ng tinatawag na missing person profiling system nila. Hindi naman daw kasi na missing di ba? Ayaw lang magpahanap. Pero ito na, ang tanong ko, bakit sasabihin sa pulis na ayaw mahanap? Pero doon sa mismong mahal sa buhay, hindi nagsabi. Ayun, yan ang gusto kong tumatak sa isip nyo ngayong gabi ha. Alam nating lahat na hindi basta nawala si Miss Jang. Spoiler alert na, I think alam nyo naman no, na mamamatay o patay na siya nung puntong yan. So 2 bagay posible ang mangyari sa eksenang to. Una, natamad yung pulis, ayaw niya mastorbo, kaya sinabi nilang na okay na, tapos na. Kasi sobrang dami raw talaga mga missing persons report dun sa kanila. Ayaw na lang maghanap. At pangalawa, meron ba siyang pinagtatakpang isang malaking conspiracy? To be honest ha, hindi ko sinasabing meron siyang pinagtatakpan, pero hindi ako naniniwala na tamad lang siya. Dahil marami pa susunod na mangyayari. May 16, 9:44 a.m. Kinabukasan matapos po i-report si Miss Jang, sinasabi na ino-off na raw yung cellphone niya. May notification or something doon sa Halimport sa Jeju City. So baka ayaw niya magpahanap talaga. Syempre yun yung tatatak sa isip mo pag sinabihan ka ng pulis na ayaw niya magpa-contact. Syempre, nandun yung part sa kasintahan niya na baka ayaw na nga magpakita. Pero kung ayaw talaga, ba't kasi bigla-bigla? Bakit hindi man lang magsabi ng kahit ano? Yun yung kahina-hinala July 17, 2 months matapos ang inisyal na pagkawala ni Miss Jang, hindi mapalagay ang loob ng kanyang kasintahan. Alam na kasi nila, merong nangyayari na hindi maganda. Kaya nag-report ulit siya sa pulis. Pero binaliwala na naman ng mga to. Kasi wala naman daw yung report Deleted na, di ba? Siguro dito nasabi niya na sa sarili niya na, bakit parang ayaw nilang i-push yung report ko? Bakit parang hinaharang nila? Ganyan yung mafe-feel. Miski ako Ganyan yung mafe-feel ko. Mararamdaman mo naman pag may mali. At mukhang sumunod naman po siya dun sa kanyang gut feel. 2 araw ang makalipas, July 19, yung pinsan po ni Miss Jang nag-report na sa Seoul. Malayo na. Walang kahirap-hirap. Tinanggap nila ang kaso at nag-umpisa na
ang investigasyon. Sadly, parang wala siyang naging unsad dahil walang report, walang detalye, walang kahit anong konkretong ebidensya or lead man lang. Kasi nga diba pinagdidelete na rin. Sa ngayon, busy sa paghahanap po sa kanya yung kanyang mga kamag-anak dyan sa puntong yan ng ng timeline natin. Base na rin sa mga makikita po natin mga missing posters na ginawa nila para sa kanya. Paano kaya siya mahahanap at anong kinalaman niya sa expose ng buong pangyayari? Makinig kayong maigi because everything will circle back to Miss Jiang Mi Ran. Dead bodies found in Jeju Island. Hindi naman talaga issue or napag-uusapan. Hindi naman sa hindi issue, no? Pero hindi siya ganun kalaki. Ito mga missing persons report na katulad kay Miss Jiang Mi Ran. That is until maumpisahan ng mahanap itong mga missing person noong August 22, 2026. Wala pa pong isang linggo yan habang finifilm ko tong kwentong to. And for context, papangalanan na lamang po natin sila bilang sila missing person A, B, C, D, so on and so forth. Si missing person A po ay isang 60 years old na lalaki at halos 2 buwan na rin po bago siya matagpuan. Nireport siya July 2 as missing person sa mga pulis. So, July 2, August 22. Halos 2 buwan Umpisa ng July, patapos na yung August. Doon din mismo kung saan nireport si Miss Jiang Mi Ran. So, may nakikita na po tayong patterns, no? Nag-a-align na sila. Obviously, hindi na po nila nahanap itong si missing person A. Pero nang umingay itong mga balita tungkol kay Miss Jiang Mi Ran, napaisip din yung mga kamag-anak niya, hala teka, parang ganyan din yung ginawa po sa amin. Bumalik sila, sumugod sila sa police station, nagprotesta sila, kinalampag nila. Sabi nila, matapos namin mag-report ng missing person, ganyan-ganyan din yung sinabi tungkol sa padre de pamilya namin. Sabi nila, safe daw, hindi daw kami kailangan mag-alala. Tawag rin daw sila ng tawag, hindi rin daw nasagot. Kagaya ng kaso ni Miss Jiang Mi Ran, hindi rin sila naniniwala at ilang beses ring nag-ulit-ulit ng pag-report pero wala talagang nangyayari. Ayaw talaga, binabrush off talaga. Pinariniwalaan rin daw nila yung magic explanation ng officer na safe po siya, ayaw lang po magpahanap sa inyo, siguro irespeto nyo na lang po. Kaya naniwala sila. After all, ang police, di ba, yan dapat yung pinaniniwalaan natin yan dapat yung tumutulong sa atin Yun yung role nila. Pero maraming mga pulis, hindi lang sa kanila pati sa atin, kasama rin sa mga krimen at korupsyon. May kapangyarihan yan At paulit-ulit ko sinasabi, kung saan ka makakakita ng kapangyarihan, may chance, no? Maaari at maaari, most likely, may mga gagamit ng kapangyarihan na yan para sa mali. Sadly, yun yung katotohanan. At dahil nakakita na sila ng pattern po, no, August 21, nag-file ulit itong pamilya ni missing person A ng missing person report. Sa awa ng Panginoon, sineryoso na po sila ng mga pulis. At dahil merong, sabihin na lang natin, kumbaga parang hype, gawa ng kay Miss Jiang Mi Ran, talagang inaksyonan na nila. Kinabukasan, inumpisahan agad nila yung search. August 22, sa Songdang-ri, Gujwa-yup, nahanap po agad ito si missing person A. But here's the thing ito sasabihin ko lang sa inyo for context kasi iniisip siya ng mga tao online. Hindi ito official na akusasyon or iniimbestigahan pero may mga tao kasing nagtataka na the moment na inumpisahan yung search, nakita ka agad. May mga nagsasabi na planado ba itong mga discoveries na to para magpaktakpan yung isang mas malaking bagay pa? Binibilog lang ba ito ng mga pulis? Again, for now isa lang yung conspiracy theory. Yung part na yan ng kwento, conspiracy theory lang po. Hindi yan official accusations. Until mapatunayan, of course, sinasabi ko lang for the context of the story. So pumutok po agad itong balita na to. Inireport agad ito, pero kinabukasan, may mahahanap na naman agad na bangkay. Missing persons B and C. Ayon sa Jeju Coast Guard, so nasa tubig po tayo ngayon, meron daw isang fisherman na nakadiscover ng bangkay ng isang lalaking tinatayang nasa 70s na. Yung kanina 60s. Palutang-lutang raw ito sa katubigan malapit sa Sinyong-ri, Jocheon-yup sa Jeju City bandang 3:00 ng hapon. Agad naman itong nireport ng fisherman sa 911 authorities. Matapos matanggap ang report, kinumpirma ng Jeju Coast Guard na meron ng missing person. Yan na naman, may missing person report naman. Yung final para sa lalaking ito. Pero sa Jeju Dongbu Police Station, hindi dun sa kung nasan yung lalaki, no? Yung police na kalaban natin. 2 araw daw bago ito mahanap. Mabilis lang. Kasalukuyang iniimbestigahan naman ito at kung paano ito namatay. So far,
meron na tayong dalawang kinikilalang biktima, no? Si missing person A na 60 years old at si missing person B na 70 years old. May pagpakakapareha kasi parehas po silang matanda. May common denominator. Parehas silang vulnerable people. Pasok kaya etong si missing person C sa pagkakaparehas ng mga biktimang ito. Not much is known about missing person C bukod sa nahanap ito during a search sa valley sa Ewol Yup. However, it is important to note na sinasabi nila na wala raw itong koneksyon sa mga nangyayaring missing persons cases. Sa ngayon, ha? Hindi nga lang dito matatapos ang lahat ng bangungot na ito at para ikutin ang buong kwento, magse-circle back po tayo sa hinahanap nating babae kanina pa. Babalikan natin si Miss Jang Mi-ran. Siya, si Missing Person D, Miss Jang Mi-ran. August 24, natagpuan na po yung bangkay ng isang babae daw sa isang southern resort sa Jeju. Matapos daw ito ang isang intensive search no, talagang hinanap, sinuyod. Dahil na rin nga sa mga sunod-sunod na report at dahil medyo sabihin na lang natin nakakatunog na rin yung ibang mga pulis sa mga anomalya. 10:46 AM, merong isang parang kagubatan po, no, foresty area na hindi naman ganun kalayo at halos, ayon sa mga reports po, no, 1 kilometro daw. May mga nagsasabi naman na 400 meters yung layo sa tirahan ni Miss Jang Mi-ran. Napakalapit. Lakad lang yan. Doon din talaga ako naghihinala. Bakit hindi nahanap? Ang weird para sa akin. Biruin mo, diba? Ang lapit lang. So, shady talaga siya. Bakit hindi agad nakita? Sabi ng mga pulis na hindi pa siya officially si Miss Jang Mi-ran. Dahil kino-confirm pa to sa autopsy. So yun yung ginawa nila para malaman din kung ano yung cause of death. As of the filming of this video po, no, wala pa pong cause of death ang lahat ng mga binabanggit natin. Pero may questionable parte po sa kwento. Sabi nila, wala raw kahit anong immediate signs of foul play. Immediate signs ibig sabihin yung unang tingin, walang makitang marka, walang saksak, walang pagputok ng barel or whatever. Take note lang yung salitang immediate. Ibig sabihin, maaari na sa loob, may makita silang kung ano-ano, no? Lason or whatever, hindi ko po alam. May chance na may mga makitang ganon after the autopsy. Lumabas at kumalat sa internet ang mga larawan kung saan nahanap si Miss Jang Mi-ran. Ayan, makikita po natin yung mga mapupunong part kung saan siya nakita. I guess it's safe to say, it's safe to assume that this is Miss Jang Mi-ran dahil nire-report na rin po siya online. Natukoy ito dahil kahit na agnas na po siya, no, ang tagal na siya pinaghahanap, confirmed naman yung mga personal belongings niya, kagaya ng mga damit, sapatos, gold bracelet, at mismong yung cellphone niya. Diba? Na sinasabing enough daw kanina. Sabi nila, nagde-decompose na yung katawan niya, so medyo mahirap na talagang tukuyin siya. Base sa itsura lang, ha? Pero kahit na nahanap na siya, hindi pa tapos lahat. Wala pa ngayon ang nakakaalam kung paano namatay lahat ng mga bangkay na to. Questionable rin yung bilang nila diba? 4. Pero ito na. Alam niyo kung ako yung tatanungin naniniwala ako na marami pa yung mga makikita sa mga susunod na araw o linggo. Ngayon pa lang maglalabasan yung iba pang mga nagre-report ng mga missing report. Lalabas lahat yan, naniniwala ako. Kukuyugin nilang lahat itong police station. Pero lahat yan, no, pasensya na sa term na gagamitin ko, all thanks sa nangyari doon kay Miss Jang Mi-ran. Kasi siya kumbaga naging seal or nagpatunay na merong pattern. Sa kanya nalaman ng mga tao na, ay, ganun din yung nangyari sa amin. Gawa nga nung isang importanteng tao pa sa kwentong ito na kanina pa rin natin binabanggit pero hindi pa pinapangalanan. At yan ay si Officer Boo, the common denominator. Siya yung parehas, yung permanent variable sa karamihan ng mga kwento. Wala masyadong detalye tungkol sa kanya bukod sa kilala lamang ito bilang si Officer Boo. Pero nagkaroon kaagad ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa exposure mula sa kaso ni Miss Jang Mi-ran. Sa ngayon po, siya ay humaharap sa mga charges na number 1, dereliction of duty, number 2, falsifying and using official electronic records, at number 3, obstruction of official duties by fraudulent means, panloloko. Sabi ng judge po, makinig kayo sa isang Jeju District Court, there are grounds to believe that the suspect may flee or destroy evidence. Bakit sisirain ang ebidensya? May tinatago ba? May sikreto ba si Officer Boo?
Dahil sa pagkaka-expose sa kanya ng mga kasinungalingang ginawa niya dito sa mga missing persons na ito, alam nyo ba na lalo siyang nasisilip ngayon at inaakusahan pa nga na nag-falsify ng halos 298 yung nakita ko dun sa last na report, persons cases. At lantaran siya nagsisinungaling dun sa mga pamilya. And to be honest, talagang parang wala talagang pakundangan. Walang empathy, walang humanity. Matitiis mo ba? Di ba? Tatanungin ka, nasan po yung pamilya ko? Tapos sasabihin mo, wala. Okay lang siya. Huwag mo nang pansin. Hindi ko kakayanin gawin sa isang tao yun. Ang harsh nun. Pinagtatatanong na rin, syempre, ang mga pamilyang ito dahil nga sa pattern. Tapos alam niyo, marami sa kanila yung nagsasabi kung ano yung ginawa kay Miss Jang Miran, ganoon din yung ginawa sa amin. Nakausap ko po yung hinahanap nyo at sabi po sa akin, ayaw po magpahanap. Cruel po talaga yon. Walang kahit anong pruweba lang ha sa ngayon, pero marami ang naniniwala na merong kinalaman ang pulis na ito sa lahat ng pangyayari. Kasi kung isang beses lang, okay sige. Pero yung nauulit, pattern na po yung tawag dun eh. Miski yung authorities, kinuha siya under emergency custody dahil sinusuri at iniimbestigahan na nga siya dun sa falsely closing missing persons cases. Sinasara niya talaga. Tinanong yung mga katrabaho po niya, tinitingnan ko kung ano yung sinasabi ng mga katrabaho. Bakit sa tingin nyo magagawa niya yung ganung klase ng mga bagay? Alam nyo kung anong sagot nila? We honestly have no idea. Wala daw silang kaalam-alam. But to be honest, I think all of them should be investigated. Ang hirap magtiwala sa kapulisan minsan. Sabi pa nga nung mga investigators, kahit daw bigyan mo siya ng benefit of the doubt, brinash aside niya lang talaga yung mga kasong to. Sobrang dami raw talaga mga missing person cases sa kanila eh. Marami dito yung nare-resolve din agad, no? Tumambay lang sa kung saan, hindi lang nagpaalam, nagkabati agad yung mga nag-aaway. So umuwi rin kaagad. May mga reports na tamang hinala din kasi, no? Aminin na natin, may katotohanan naman yan. Kahit ibigay mo raw lahat ng mga yan, no? Ang tanong nila, bakit aabot sa punto na kailangan mo magsinungaling, di ba? It makes sense. May mali. Sabi pa nila, kahit sobrang bigat ng workload mo, walang kahit anong rason para madaliin mo yung isara yung mga kaso na yan. Halos 300, di ba? Ang palaisipan. Ano kaya yung intention ni Officer Boo? Wala tayong masasagot pa dyan sa ngayon. For now, sinasabi na meron raw 4 na senior officers sa Jeju Police Station yung sinibak dahil sa connection nila sa kasong ito. So, lumaki na. Baka meron din silang direct correlation po, no? Mga pinag-utos, ginawa. Sadly, wala pa po tayong detalye dyan. Pero kabilang po dito, kayong bahalang tumingin, no? Chief ng istasyon, yung head ng detective division, pati yung leader ng team na nag-handle ng missing person cases. Yung pang-apat, of course, si Officer Boo. If anything, ito yung mga tao na may kapangyarihan, may control sa naratibo, kaya gets ko, may power sila. May serial killer ba? Sa ngayon, sinasabing nagpe-petition itong si Officer Boo para i-review yung legality ng pag-aresto niya. Obviously, hindi pa malinaw yung specific sa kwento, no? Pero iisa lang yung tanong ng mga tao. Unang-una, Diyos ko, may mga nagtatanong, may serial killer ba sa Jeju Island? And pangalawa, meron daw bang isang mas malaki pa na conspiracy na involved dito? For now, mainit sa mata ng mga South Korean nationals ang skandalong ito at marami sa kanila yung humihiling na sana malinawan ng buong bansa sa katotohanan ng mga ito. At patunayan kung may pumapatay ba o tamad lang talaga si officer. Pero kung ako po yung tatanungin ha, naniniwala ako na may nangyayaring hindi pa malinaw sa ngayon, only time will tell. Anyway, maraming salamat sa mga nagre-request po sa atin ng story sa Instagram. Lalagay ko na rin po sa baba, pwede na rin po kayo mag-comment dyan kung wala kayong Instagram. Pero mag-like, subscribe at notification bell kayo para matulungan ng ating channel at sana ay lumago pa tayo at dumami pa yung mga 30s natin. Ito ngayon yung question of the day natin. Sa tingin mo, may kinalaman kaya ang mga kapulisan sa kaso ng mga nawawalang tao sa Jeju Island? And with that being said, sa tingin mo ba sa atin, marami ring mga pulis ang involved sa mga kaso ng mga biglang nawawala o namamatay ng mga tao? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.